siya si Don Santiago de los Santos na mas kilala sa tawag na Kapitan Tiago. Siya ay isang mayamang kapitan na kilala bilang isang mabuting tao, mapagbigay at laging bukas ang palad sa mga nangangailangan. Siya si Tia Isabel, isang matandang babae na pinsan ng may bahay. Siya rin ang nag-iistima ng mga bisitang dumadalo. Padre Damaso, isang madaldal at mahayap ang mga salita. Sobrang laki ng pagkakaiba ng pamamahala rito sa Pilipinas kaysa Madrid. Walang galang na rito. Biruin nyo, sa loob ng 20 taon kong pananatili sa San Diego, kilala ko na halos ang naroon. Ngunit nung ako'y napilitan, kakaunti na naghatid sa akin. Sa inyong sinabi, may katotohanan ba na ang paniniwala na ang mga mangmang na Pilipino ang sanhi ng mabagal na pag-unlad? Aba! Itanong mo ginong laruha kung meron pang higit sa mga kamangmangan ng mga idyo. Mga Ginoo, pamanhin, pero baka nakakalimutan nyo, nasa bahay tayo ng isang Indyo. Ha? Si Kapitan Tiago? Hindi ka bilang sa mga idyo? Makatingin lang kayo ng tinolay. Ang tinola po ba ay parang prutas na nagiging sanhi ng pagiging makakalimutin ng tao? Ano? Ang tinolay, ginisang manok na nilakan ng upo. Matanong ko lang iyo, kailan ka ba naparito? 4 na araw pa lamang po at sariling gastos ko ang pagpunta rito. Naparito ka ba para sa walang kwentang layunin? Kumalma ka, Padre Damaso. Hindi po ba nasisiyahan sa inyong 20 taong paninirahan sa San Diego? Hindi! Bakit naman po? Ako'y ilang buwan lang din nanirahan sa Cavite at ako'y lubos din nalungkot to kahit pag-alis. Subalit, inisip ko na lamang na para yun sa ikabubuti ng lahat. Parang wala nang kalayan ng mga pari. Nagpasama ang bayan sa pakonsinti ng mga opisyal ng mga kalaban ng Diyos. Ano po ang inyong ibig sabihin, Padre? Malinaw nga ang sinabi. Kapag nahukay ang isang kura ng bangkay ng isang erehe sa libingan para itapon, hindi siya maaaring parusahan ni naman maging ang hari. Padre, kung hindi kayo titigil sa inyong sinasabi, ay makakarating ito sa general bukas na bukas rin. Wala akong pakialam. Umalis na kayo ngayon din, kahit gamitin niyo pa ang karwahe. Huwag niyo lang pagtalunan ng mga bagay-bagay na wala namang dahilan. Di ba sinasabi ni Padre Damaso bilang pare at bilang tao? Padre Silvia, kayo na ang humusga. Totoong wala si Padre Damaso ng ilibingang marangal na lalaki. Ngunit ang pagbintangang ito ay nagpakamatay ay hindi batayan upang ipahukay ang kanyang bangkay at ipatapon sa ilog. Nalaman ito ng Kapitan General kaya ipinalipat si Padre Damaso sa mas maunlad na bayan, di ba? Ibig kong ipakilala si Don Crisostomo Ibarra. Siya si Crisostomo Ibarra, anak ni Don Rafael Ibarra. Siya ay kasintahan ni Maria Clara. Nag-aaral siya sa Europa ng 7 taon. Likas siyang matalino at mataas ang pagpahalaga sa edukasyon. Bunga na rin ang pagtataguyod ng kanyang ama. Siya ang anak na namatay kong kaibigan. Kadarating niya lang mula sa Europa. Pinagagala kong makilala ang pura ng aming bayan. Ang matalik na kaibigan ng aking ama. Hindi ko matalik na kaibigan ng iyong ama. Mga Ginoo, handa na po ang pagkain. Iho, ilang taong ka nawala sa Pilipinas? Halos 7 taon po. Kung gayon, marahil nalimutan mo na ang Pilipinas.
Hindi ko marahil malilimutan ang aking bansang sinilang. Ano po ang ibig niyong sabihin? Isang taon din akong hindi nakabalita sa Pilipinas. Hindi ko man lang dinalaman ang nangyari sa aking ama. Sa mga bansang pinuntahan mo, ano ang mas nagustuhan mo? Kapuri-puri ang lahat ng aking napuntahan. Gayunman, para sa akin ang kaginhawaan at kahirapan ay katumbas lamang din ng kanilang kaliyahan at kagipitan. Yan lang mga yung natutunan. Nagkaksya ka lang ng pera. Miski puslit, kaya matutunan. Natahimik na lamang si Ibarra at huminga ng malalim. Iniisip na lamang niya na wala ng saysay pa ang pakikipagtalo kay Padre Damaso. Pagkus siya ay tumayo na lamang at Para sa kabutihan ng Pilipinas at Espanya! pagkarakay siya ay nagpaalam na kay Kapitan Tiago at umalis. Magandang araw, Kapitan Tiago. Ikaw pala, Crisostomo. Tia Isabel, nariyo na si Ibarra. Ano ba? Naisimulan mo ng pag-aayos ng iyong sarili. Kinagagala kong muli kayong makita, Kapitan Tiago. Sa ka na, iho. Maupo ka muna. Anong iyong sadya't ikay na parito? Gusto ko lamang pong alamin ang inyong pamumuhay dito sa San Diego. Napakaganda niya. O Maria Clara, nandiyan ka na pala. Kung inyong mamarapati na inais ko munang kamustahin ang inyong anak. Walang problema. Maiwanan ko muna kayong dalawa. Kamusta ka na aking binibini? Ayos lang ako. Ikaw, kamusta ang Europa? Maganda ang Europa. Pero mas maganda ko kay kapiling ko doon. Totoo ba iyan? Lagi mo ako naaalala. O sadyang marami kang nakilala mas maganda pa sa iyong paglalakbay. Paano kita malilimutan? Kung ang tinig mo ang lagi kong naririnig sa gubat ng alaman. Inuusal-usal kong palagi iyong pangalan kahit saan man ako mapadpad. Walang lugar na hindi kita kapiling. Bulero. Crisostomo, ayos ka lang ba? Pagpaumanhinan mo ako, Clara. Ako'y nakalimot sa aking tungkulin. Araw pa lang ngayon ng mga patay. At kailangan kong gampanan ang aking tungkulin sa aking ama. Ayos lamang, Crisostomo. Humayong ka at gawin ang nararapat. O, Padre Damaso, kayo pala. Asa si Maria? Kasama ni Isabel sa kumpento at kinukuha ang kanilang gamit. Halika, may pag-uusapan. Pagkatapos, umalis si Ibarra dahil sa paghihimuto ko ni Padre Damaso. Pero sa tingin ko na may sariling bayad at mabuting tao si Ibarra, taliwas lang sinasabi sa akin ni Padre Damaso. May kapangyarihan tayo dahil pinaniniwalaan tayo. Kapag may kumalaban sa atin, pinaparatangan ng pamahalaan na erehe ang kalaban natin. At dahil tutol tayo sa kalayaan ng bayan, nagiging dahilan ito ng hindi natin pag-alis ng pwesto. Ngunit paano kung ang kaaway natin ay pakinggan nila? Hindi mangyaring ganun. Kung may kumalaban sa atin para mamuna tayo, dahil posibleng mangyari sa atin dito ang nangyari sa pagbagsak natin sa Europa. Hindi mangyari na mawawala ating mga lupain. Patay na rin nating mga pawapahang bayan at lupa. Natuto na lumaban ng mga Indio. Nagigising na sila sa kanilang kalagayan. Kailangan paghandaan natin to para hindi tayo malas sa ating pwesto. Sabihin mo nga sa akin, ito pa kayo sa lugar ng Diyos. Kung hindi lamang hangal ang bayang ito. Sinuwit ko na ang pagkakamay ng parang iyon. Kunti na lamang ang panahon ko at
mahirap makipag-usap sa mga paring ayaw sumunod sa utos ko. Sa halip na igawid ang parusa kay Padre Damaso, inilipat na lamang siya sa mas mabuting bayan. Paano mas makakapangyari pa ang kagustuhan ng isang inaama at sa tunay na ama? Tutol si Padre Damaso sa pag-iibigan ni na Maria Clara at ni Crisostomo. Gusto niya siya ang magdedesisyon para kay Maria Clara. Para daw sa ikakabuti niya ito. At naniniwala ako sa kanya. Panginoon ko, tulungan niyo po ako at ang aking pamilya. Sana'y tamang aking gagawin. Pagpapaubaya kay Padre Damaso. Walang galing na po ginawa. Maaari po ba ninyong sabihin sa akin kung nasa ng puntod ang aking ama na si Don Rafael Ibarra? Isang krus po bang malaki ang inyong palatandaan at may tayong pambulaklaking halaman sa tabi ng puntod? Opo. Sabi sa amin ng aming utusan, meron daw pong adelpa, sampagita, at pansamiento ang mga bulaklak. Ayon po ba? Ang krus at bulaklak ay sinunog ko na po. Ano? Sinunog? Utos po ng kurang namamalo, si Padre Garote. Pero bagamat wala na po itong krus, nasisiguro kong nalalaman niyo kung nasaan ito. Pero wala na rin pong bangkay ang puntod. Anong ginawa mo sa puntod ng aking ama? Naniniwala akong mas nakabubuti sa bangkay na anudi na lamang sa ilog kaysa isama sa libingan ng mga inchik. Anong ginawa mo sa bangkay ng aking ama? Baka nagkakamali kayo. Wala akong ginawang masama sa inyong ama. Baka ang pinaltan kong kura na si Padre Damaso ang tinutukoy nyo. Pagpaumanin niyo po ang aking inasal, ako po ay aalis na. Masaya yata kayo ngayon. Dahil may tatanong ko pag-asa. Ano naman pag-asa iyon? Maaari ko bang malaman? Isang malaking unos. Nais nyo marahil maligo. Hindi masama makatisod ng basura. Ngunit, naghihintay ako na lalong mabigyan ng buting bagay. Iyang mga kidlat, papatayin ng tao at susunod ng mga bagay. Tila nais mo yatang maguno ang mundo, Piloso Pontasio. Hindi ko yan ang mangyayari, kasi yan ang karapat-dapat. Tagal ko na sinasabi sa General na bumili ng kidlat at pagpuli ng pulo. Ngunit, puro putok lamang ang binibili nila. At sila ang tagatagtog ng kampana, ngunit delikado ito pag may unos. Naghihintay ang inyong ina sa inyong pagdating. Naghahanda na siya ng pagkain para sa inyo. Kung kami maaaring umuwi sapagkat wala pang ikawalang inubib, sabi ng aming sakristan ngayon. Bakit ka sa kampanaryo? Mag-iingat kayo at huwag na huwag kayo lalapit sa kampana kapag gumugulo. Kumain muna po kayo. Salamat. Ano yung binabasa mo ito? Ito po ang aklat na ang mga hirap na dinanas ng mga kaluluwa sa purgatorio.
Likas na matalino ang makdan. Kita na po ba kayo ni Ginoong Ibarra sa libingan? Hinahanap niya po kasi ang puntod ng kanyang ama, kaysa saklap sa oras na malaman niya ang katotohanan. Kabila ako sa anyong mga paglibing kay Don. Ako ang marato ng saksi sa kapitan mo. Ang pagsawalang kibo ang mga makapangyarihan sa akin sa sinapit ni Don Rafael. Ngunit para sa akin, higit na mahalaga, nabigang halaga, isang mabuting tao hanggat siya'y nabubuhay pa. Basilio, mumultahan kitang 25 kapag di mo inayos ang iyong pagkampana. Maaari na po ba kaming umuwi? Alas 10 pa ng gabi kayo pwedeng umalis. Ngunit hanggang alas 9 lang po maaaring maglakad sa labas. Mahuhuli kami ng Guardia Civil. At ikaw, hindi ka maaaring umalis hanggat di mo nababalikan ni Nako. Kuya, papatayin nila ako! Huwag mo akong iwan dito! Siya si Sisa. Siya ay babaeng naninirahan sa San Diego at siya din ang nanay ni Basilio at Crispin. Hindi mo ba antayin ng iyong mga anak? Sabi ni Pilosopo Tasio, sumahod na raw sila. Nay! 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 Anak, anong nangyayari sa'yo? Nasaan ang kapatid mo si Crispin? Naiwan po siya sa kumbento. Kinuha po siya ng mga sakristan mayor sapagkat napagbintang siya magnanakaw. Sa takot ko po tumakas na lamang ako. Maawain Diyos. Tulungan niyo po ang aking mga anak. Ito na po ang gulay para sa ulo. Sandali lang, Manong. Maaari ko bang makausap ang kura? Hinahanap ko lang ang aking anak na si Crispin. Di maaaring kausapin ang kura dahil siya ay may sakit. Crispin, naiwan siya dito at tumakas. At nalaman na ito ng mga Guardia Civil. Anong mga oras ay maaari na siyang dakpin? Sa ilog na yan, tinapon ang bangkay ng iyong ama. Sinabi sa amin ni Teniente Guevara ng supultererong nagukay ng bangkay ng iyong ama. Maraming salamat, Ginoo, at sinabi niyo sa akin. Wala kayong dapat ipagpasalamat. Oo, ang may higit na utang na loob sa inyong ama, pero ang nagawa ko lamang sa kanya ay ang mga. Sinabi niyo sa akin na tumutulong ang aking ama sa pag-aaral ng mga bata. Opo, Ginoong Crisostomo. Napakabait ni Don Rafael. Siya ang gumawa ng paraan upang magkaroon dito sa San Diego ng paaralan. Sa kanya umaasa ang mga batang mahihirap na gustong mag-aral. Kung gayon, nais kong ipagpatuloy ang ginawang pagtulong ng aking ama. Marahil higit niyang ikalulugod yun. Ang mga bata ay nawawalan na ng interes sa pag-aaral. Lalo na't kulang sila sa pagmumurayat ng kanilang mga magulang. Napay kailangang iwasto sa ayos ng pagtuturo. Nakasanayan na nila na magkaulo na lamang sa Ano po ba sa tingin niyo makalulunod sa mga problema? Naniniwala po ako na pagkakaroon ng sariling gusali sa pag-aaral ang makatutulong sa mga bata. Kadalasan kasi, ang mga klase ay ginagawa na lang sa silong ng kumbento at kung minsan naman ay sa tapat ng karwahe ng puro. Kaya madalas, kami ay nabubulyawan ng puro. Isa pa rito lagi ako napapatawag ni Padre Damaso sapagkat ayaw niyang turuan ko ng wikang Kastila ang mga bata. Nakakaramdam na rin ako ng sama ng loob. Lalo na't sabihin ng isa kong mag-aaral na siya ay magsasakristan na lamang sapagkat ang pag-aaral daw ay nakababa pa ng pagdating. Ngunit sa kabila ng lahat, nasisiyahan po ba kayo dahil meron kayong natuturuan? Opo, labis ang aking kasiyahan nung napalipad si Padre Damaso. Lalo na't nagkaroon ng ilang pagbabago sa pagtuturo. Natapot gusto ng kura ay katikismo na lamang ang ituro ko. Pero mas ayos ito kaysa noon. Ang nananatiling problema na lamang ay nalilito ang mga bata sa konsepto ng relihiyon kaysa matuto. Huwag na po kayong mag-alala. Ako po ay naimbitahan sa pulong ng tribunal. Ito marahil ang magandang pagkakataon upang hihain sa kanila ang inyong kasulirahan.
Paano ba yung Ginoo? Ako aalis na. Maraming salamat at ako inyong pinaulakan. Maraming salamat din at inyong ibinahagi sa akin ang inyong mga nalalaman. Sa kasawiang palad, ang isinagawang pulong sa tribunal ay nawalaan ng saysay sapagkat ang kagustuhan pa rin ng mga pari ang dapat masunod. Hindi rin nagkaroon ng pagkakataon na makapagpresenta si Ibarra ng mga plano niya tungkol sa paaralan. O ikaw, asan ang iyong mga anak? Ikaw ba ang ina ng mga magnanakaw? Nawawala si Crispin. Si Basilio. Nasaan si Basilio? Kung hindi mo kayang ibalik ang ninakaw ng iyong anak, gagapos ka namin sa puno! Hindi kami magnanakaw! Hindi magnanakaw ang bunso kong anak! Kahit halukatin niyo pa ang buong bahay namin! Kung ganon, sumama ka na lang sa amin sa kwartel! Bitawan niyo ako! Bitawan niyo ako! Dinakip nila si Sisa papuntang kwartel at kinulong. Matapos ang 2 oras, pinakawalan ng alperes ang nanghihinagpis na si Sisa. Damit ito ni Basilio. Diyos ko. Nasaan ang mga anak ko? Crispin? Basilio? Nasaan kayo? Crispin? Basilio? Mga anak ko? Pahanda ko ang mga gamit bago magbukang liwayway para sa ating pamamasyal. Hayaan mo at sasabihin ko ang aking mga kaibigan upang sila ay magsadalo. At sana ay gawan mo rin ang paraan upang hindi makadalo ang kura. Ang kura? Si Padre Salvi? Bakit? Pakiwari ko'y binabantayan niya ang lahat ng kilos ko. Kinikilabutan ako sa tinig niya sa tuwing kami magkausap. Sabi nga ni Nasinang at Andeng, napapabayaan ng kura ang kanyang sarili sa hindi pagkain. Ngunit hindi natin maaaring hindi siya kumbidahin. May kaugalian tayo at isa pa'y naririto siya ngayon sa inyong bahay. Buhaya! 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 Nang hindi na nilang nakikitang umahon si Elias, ay tumulo na rin si Ibarra upang siya ay iligtas. Dahil sa pangyayaring ito, nagkaroon ng utang na loob si Elias kay Ibarra. Ang lahat ay guminhawa ang loob at nagpatuloy sila sa kanilang paglalayag. Na makapunta sila sa Pampang, ang mga babae ay dumiretso sa lawa upang maghanap ng pugad ng gintong gansa. Padre Salvi, ano nangyari sa inyong mukha? Nahulog ba kayo? Hindi. Naligaw ako kung saan ako napunta. Maupo ka muna, Maria Clara. Pero teka muna, ako iihi lamang. Basilio! Nakagar na ako. Wait lang. Ang alperes! Ang alperes! Padre Salvi,
Nawawala ang mga anak ni Sisa. Hindi po ba sila ang inyong sakristan? Tila, hindi kayo nagtataka. Ayoko. Dahil akong mananagot sa pera ng simbahan. Tunay nga isang banal. Tungkol po dyan, naisip kong ipagamot ang babaeng nababaliw at ipahanap ang kanyang mga anak sa tulog. Nasaan ang bangkera niyo na si Elias? Kailangan namin siyang takpin. Dahil siyang bubog yung Padre Damaso. Pinalulungkot ko mga gabi kapagkat matagal nang wala dito sa Elias. Oh, nariyan ka pala, Ginoo. Nabala ko po ata kayo. Hinid naman na may paglilingkod ako sa inyo. May nais lamang po sana akong isang guni sa inyo. Maupo muna tayo, Ginoo. Nais ko po sana magpatayo ng isang paaralan dito sa San Diego. Matagal ko na pangarap yan. Pangarap na isang baliw. Bakit hindi ka magtanong at lumapit sa kura o sa may mga kapangyarihan? Maaaring sundin mo ang sasabihin nila o kaya hindi. Basta gawin mo kung anong nararapat. Ano ba ang pinaniniwalaan mo? Sa ngayon po, ay naniniwala akong walang magiging sagabal sa aking mga plano. Matutuloy ang plano nyo kung makikipagtulungan kayo sa taong sinabi ko. Kung hindi nyo sila mapapao, tiyak na mabibigo kayo. Maaaring pigilan nila ang mga ina na hindi papasukin ang kanilang mga anak. Para saan ang paaralan kung walang mag-aaral? Totoong lubos na makapangyarihan ng mga kura. Ngunit hindi ako naniniwala sa mapang-abuso sa lakas at kapangyarihan. Ang pamahalaan ay wala ibang pinakikinggan kundi ang kura. Pagkakataong hindi nyo nakuha ang loob niya, magkakaharap kayo ni kamatayan. Huwag mo munang gawin ang iyong binabalak hanggat di nyo pa natatanggap ang kasawian ng iyong ama. Pero pagkatapos ng lahat, matutulungan kaya ako ng kura. At paniniwalaan ang paaralang ipatatayo ko ang siyang magiging tulay upang lumayo sa kamang mga nabayang ito. Biguman kayo. Nakakatawa ang ginawa nyo pa rin ang narapat nyong gawin. Ngayon ay naniniwala na po ako sa inyong mga sinabi. Pupunta na po ako sa kura. Naway hindi po siya katulad ni Padre Damaso. Mag-iingat ka, Ginoo. Sa bisperas ng pista sa San Diego, abala ang lahat sa paghahanda, lalong-lalo na si Kapitan Tiago na magraraos ng isang handaan. Samantala, si Ibarra ay abala sa plano niyang pagpapagawa ng paaralan. Nagsimula na ang konstruksyon ng paaralan ni Ibarra pagkatapos ng pista. Naroon ang mga pari at mga makapangyarihan tao upang masaksihan ang pagbabasbas. Ngunit, nauwi sa trahedya ang pagtitipon nang mabagsakan ng isang malaking bato ang isang trabahador sa lugar. Padre Damaso, Tuloy niyo lang yung nag-uusapan. Ano si Kapitan Tiago? si Kapitan Tiago po ay nag-o-opium sa labas. Ginoong Ibarra, ano na ang balita sa paghanap sa isang arkitekto para sa paaralan ng ipapagawa mo? Arkitekto? Hindi na kailangan ng pag-aksahan ng pera yan. Ang paaralan ay binubuo lang ng 4 na pader at isang ulo. Ngunit, Padre Damaso, kailangan natin ng eksperto para sa paaralang ipapatayo ni Crisostomo Ibarra. Ang aming mga Franciscano ay nagpagawa ng magagandang pagamutan. Ang binahin lang ay 8 kwartet. 8 kwartel lamang? Seryoso po ba kayo dyan? Oo, ganun dapat ang gawin. Hindi yung katulad ng isang idyo na nakapag-aral lang sa Europa ay nagkakagaling na. Sandali, Padre Damaso. Lumalayo na kayo sa usapan. Mabayad ang lahat. Ngayon pa lamang, pinarusahan ng isang ama, ng isang ulupong na namatay sa bilangguan at walang matulugan. Sa salita natin na aking ama! Mabuting tao na aking ama! Dahil sa pangyayari, sa hapunan, si Ibarra ay naparatangan ng isang pilibustero. Siya ay naging isang ekskomunikado na labis na ikinalungkot ni Maria Clara. Dahil dito, si Maria Clara ay nagkasakit ng maluba. Nagpatawag ng doktor sina Kapitan Tiago at Tia Isabel na si Don Tiburcio. Maswerte kayo at pinakamlakan ang asawa ko ang inyong kahilingan dahil namimili lang siya ng mga Kastilang pasyente.
may sakit pero ang papagaling. Sa umaga, liquid at gatas. At harabe de Altea. At 2 pildoras di sinaglosa. Bakit ba ganito ang mga bahay sa San Diego? Ang kapangit naman. Bakit ganyan ka makatingin? Naiinggit ka sa akin? Oo, naiinggit ako sa pangit at kulot mong buhok. Tara na, huwag mo nang pansinin. Hindi! Hayaan mong turuan ko siya ng leksyon. Hindi niya ba ako kilala? Isa akong taga Manila. Di hamak na mas maganda kaysa sa kanya. Talaga ba? Eh, mas maganda naman talaga ako sa'yo. Anong kaguluhin ito? Ginoo, mas mabuti pang iuwi niyo ng asawa niyo nang matapos ang gulo. Ano? Maaari ko ba kayong makausap ng ilang oras? May mga bagay lang talaga akong sasabihin sa inyo. Ako po isang mensahero ng mga sabing palad. Kami yung mga taong nilapastanganan ng mga private nakakataas. At dahil sa kanila ay naging magulo ang buhay. Nais namin ang pagbabago. Pagbabago saan? Pagbabago sa militar, pari at pagbibigay ng katarungan ng pamahalaan. Nais namin magkaroon ng paggalang sa bawat karapatan. Ngunit, kailangan bang sa paraang marahas ninyo solusyonan ang sakit ng bayan? Malubhana ang ginagawang kalabisan ng mga taong kinauukulan. Totoong maras nga ang aming gagawin, ngunit ito'y magiging kapakipakinabang. Paumanhin, Ginoo. Ngunit hindi ko kaya makisama sa inyo. Hindi ko kayang isipin ang aking sarili ay tumutulong o gumagawa sa karahasan. Naiintindihan ko ang inyong nararamdaman. Kaya kung hindi ko man mapabago ang inyong isip, mas mabuti na lang kalimutan nyo na lang din ang lahat ng ugnayan nyo sa akin. Alperes! Alperes! Pura, ano kanyang kailangan? Sinong tao nga yung uhulihin? Huminahan kayo. Ang dapat ay paghandaan niyo ang pagsalakay nila. Padalahan niyo ako ng 4 na Gwardiya Sibil at pasabihan ang mga tauhan sa daungan. Hihingi ako ng tulong sa ibang pangkat. Kailangan mag-ingat kayo upang sila'y mahuli. Tungkulin niyo yan. At sapagkat kayo ang tatanggap ng medalya kung sakali magtagumpay. Sana ay hindi niyo malimutang banggitin aking mga ginawa. Huwag kayong mag-alala. Maaari kayong maging obispo kapag nalaman nila na sa inyo nagmula ang babala. Kung gano'n, nagkakaintindihan tayo. Padalhan mo ako ng 4 na Gwardiya Sibil. Mag-iingat kayo sapagkat uulan ng mga bituin at krus sa ganap na 8 ng gabi. Paalam. Ginong Ibarra! Ginong Ibarra! Ginong Ibarra, meron akong mahalagang pakay sa iyo. Tuklasan na magkakaroon ng isang malaking pag-aalsa at kayo nakatakdang mapahamak sapagkat isisigaw ang inyong pangalan ng mga maghihimagsik. Ang sabi kayo raw po ang magbabayad sa kanila. Diyos ko! Huwag na kayong mag-alinlangan pa, Ginoo. Anumang oras ay maaaring sumiklab ang pag-aalsa. Kailangan ninyo nang umalis, kailangan nyo makaligtas. Alang-alang sa bayan. Ngunit saan ako pupunta? May nag-aantay sa akin. Kahit saan lugar, sa Maynila o sa isang bahay ng isang makapangyarihan upang hindi nila masabi na kayo may kinalaman rito. Paano kung ako masuplong sa pag-aalsa? Iisipin nila kay Taksil at ipinahin sila para mahuli. Ngunit anong gagawin ko? Sunugin ang mga kasulatan. Tumakas at maghintay na lang kung anong mangyayari. Ngunit si Maria Clara, hindi. Mabuti bang mamatay na lang? Kung ganun, ay hintayin nyo na lamang dito ang inyong kapalaran. Tulungan mo ako, Ginoo. Gagawin ko ang aking makakaya. Maraming salamat, Ginoo. Matapos na kumalat ang balitang nahuli si Crisostomo Ibarra, dumating sa bahay ni Kapitan Tiago, sina Linares at ang mag-asawang De Espedanya na itinuturing na kakampi ng pamahalaan.
may kamag-anak na nanunungkulan sa pamahalaan. Una ko pa lamang nakita yang si Ibarra ay naniniwala na ako isa siyang filibustero. Ano nga pala ang sabi ng Kapitan General sa kalagayan ng Crisostomo Ibarra? Iminangkahin ng pinsang ko si Linares na siya ay bitayin. Malaki talaga ang huwag mo na ipaglihim pa sa aming pinsan. Ikaw ang tagapayo ng General at Clarita, iha, ikaw talaga ang dinalaw namin. Mabuti at nakita kita. Ang iyong ama at pamilya ay iniligtas ng iyong mga kakilala. Pinag ko po ng Diyos ang aking ama. Marahil nga, Clarita, ngunit lumipas na ang mga panahon ng himala. At kaya kami nagpunta rito ay upang pag-usapan na ang mga hindi na pag-usapan noon. Ako po magpapaalam muna at ako'y pupunta sa aking silid. Sige, iha, ikay magpagaling pa para sa iyong darating ng san kay Linares. Dapat natin ipakasal si Maria Clara kay Linares para tayo makapag-akyat na sa palasyo at kaingitan ng lahat. Ipagsabi mo din na magdaraos tayo ng isang piyesta. Kinabukasan, ganap na 8:08 ng gabi ay napuno ng panauhin ang bulwagan ng bahay ni Kapitan Tiago. Ang mga panauhin ay pawang mga Kastila at Inchek, mga babaeng Espanyola at mga mestiza. Nangunguna sa mga ito si Padre Salvi, Padre Sibila, ilang Franciscano at Dominico, ang Alperes at Teniente Guevara, at ang mag-asawang de Espadaña at si Alfonso Linares na nagpahuli ng dating sa paniniwalang siya ay importanteng tao. Loob ng silid ay nagpahinga ang dalaga at hindi na niya pinagbuksan ang kanyang amang kumakatok. Ilang sandali pa at namayani na ang katahimikan. Noon siya nagtungo sa azotea ng kanyang silid. Hindi makapaniwala si Maria Clara nang makita ang isang lalaking papalapit sa kanya. Crisostomo? Ako nga! Isang taong itinuturing na kaaway ng lahat. Si Elias ang nagpatakas sa akin mula sa mga kapwa ko bilang guring. Pinag-alinlangan mo ang aking katapatan. Hindi kita masisisi. Patawarin sana ako ng alaala ng aking ina sa aking sasabihin sa iyo. Natuklasan ko sa gitna ng aking karamdaman ng aking tunay na pagkatao. Ang aking tinikilalang ama ay hindi ko tunay na ama. Hindi ako maaari magpakasal sa iyo sapagkat matutuklasan nila ang aking bitin. Matutuklasan nila ang kataksilan ng aking ina at masisira ang dangal ng aking tinikilalang ama. Totoo ang lahat ng aking sinabi. May sulat na iniwan ng aking ina. Basahin mo at nang malaman mo, bininangad niyang mawala ako sa kanyang sinapupunan. Ibinigay sa akin ng taong nakabatid ng aking lihim ang sulat na ito, kapalit ng sulat na binigay mo. Totoong pinagtaksilan kita, ngunit alang-alang sa aking ina, napilitan akong ipagpalit ang sulat mo nang hindi ko nalalaman kung saan nila ito gagamitin. Wala na akong maaaring gawin kundi ang magtiis upang patuloy na maitago ang lihim ng aking pagkatao. Kailangan ko makipag-isang dibdib upang hindi mabunyag ang aking bitin. Ngayon ay magagawa mo ba akong libakin? Maria, isa kang anghel. Maligaya akong marinig na pinaniniwalaan mo ako. Ngunit ikakasal ka na. Oo, yun ang gusto mong yari ng aking kinikilalang ama. Minahal at inalagaan na ako kahit hindi niya tungkulin. Bilang ganti ay kailangan kong sundin siya. Hindi ko malilimutan ang sumpaan natin. Ano ang ibig mong sabihin? Madilim ang hinaharap, ngunit gusto kong malaman mo na minsan lamang ako umibig at hindi na ito maaakini naman. Ano na mangyayari sa iyo? Tumakas lamang ako, Maria. Hindi magtatagal, malalaman na nila ito. Paalam, Crisostomo. Dadalhin ko kayo sa isang bahay ng kaibigan sa Mandaluyong. Dadalhin ko doon ang salapinyong aking itinago. Magagamit niyo yon sa inyong pangingibang bansa. Pangingibang bansa? Sa ibang bansa ay kayo makakapamuhay ng tahimik. Marami kayong kaibigan sa Espanya. Tutulungan kayo upang kayo mapatawad. Iniligtas mo ng 2 ulit ang aking buhay. Sa kabila na naging kasawian ng iyong angkan sa aking angkan.
Marapat lamang na ibalik ko sa inyo ang inyong yaman na nawala. Sumama kayo sa akin sa ibang bansa at magturingan na magkapatid. Tayo kang pasawing palad sa sarili nating bayan. Hindi ako magiging maligaya sa ibang bansa. Dito ko nais magtiis at mamatay. Pero bakit niyo ako pinapaalis? Sa ibang bansa ay maaari pa kayo magtagumpay. Daranasin niyo ang hibayong hirap. Baka dumating ang araw na itakwil niyo ang sariling bayan. Hindi totoo yan. Wala akong ibang inisip kundi ang kapakanan ng bayan. Hindi ninyo ako maunawaan. Naniniwala akong iniibig niyo ang bayan. Sapagkat wala pa kayong dinaranas na paghihirap. Ang pag-ibig sa bayan ay turo ng inyong ama. Sapagkat nasa inyo ang kayamanan, kabataan at karunungan. Balit isang araw ay mararanasan nyo ang hirap, gutom at pag-uusig. Naniniwala akong itatakwil nyo ang bayang ito. Patawarin nyo ako sa masakit na salita, pero yan ay totoo. May katuwiran ka, Elias. Aaminin ko ang aking pagkakamali dahil ako'y taong umaayon sa takbo ng panahon. Malinaw na sa akin ang lahat. Ngayon na ang ating bayan ay may nabubulok na sakit na kailangan na panlunas. Isang kanser ng lipunan na kailangan gamutin at sugpuin. Akong nagtatanggol sa bayan ay isa na ngayong pilibustero. 300 taon silang nagpapasasa sa atin na habang tayo'y naging sunod-sunuran sa kanilang pang-aalipusta. Kayo na mamangka, sapagkat ako'y tatalon. Tiyak na hindi na tayo mahuhuli sa susunod na bantay. Ngunit bakit? Lumundad ako sa tubig. Ililigaw ko sila para ko ang kanilang tugisin. Huwag kang umalis. Lumaban na lamang tayo. Hindi tayo magtatagumpay. Wala tayong sandata. Magkita na lamang tayo sa Leche Buena at silbing ng iyong ninuno. Natakot ka ba? Hindi mo naasahan ang aking pagdating. Nandito ako para masaksihan ng iyong kasal. May sakit ka na naman ba, no? Ba't parang namumutla ka? Wala ka na bang tiwala sa akin na inaama mo? Sabi mo sa akin kung ano nangyayari sa'yo. Tulungan niyo akong sirain ang kasunduan ng aking pakikipag-isang dibdib. Ganun mo ba siya iniibig? Patawarin mo ako sa mga inaidulot ko sa iyong kasawian. Hinahangad ko ang lahat ng kabutihan at kaligayahan mo. Kaya inaakala kong hindi ka dapat may kasal sa isang taong magdudulot sa iyo ng maraming kasawian. Kung totoo ang lahat ng inyong sinabi, hindi niyo papayagang magpatuloy ang aking kasawian. Ngayong wala na si Crisostomo, ibig kong magmongha. Magmongha? Hindi mo alam sinasabi mo, anak. Maraming misteryo sa loob ng kumbento. Higit na mainam ang masawi kaysa makulong sa monasteryo. Hindi ka pinanganak para ikasal kay Kristo. Paniwalaan mo ako nang matutunan mo rin mahalin si Linares. Ang kumbento o ang kamatayan. Diyos na mahabagin, ako po inyo nang pinurusahan. Gawin mo na ang iyong ibig. Magmongha ka, huwag ka lang mamamatay. Nay! Nay! Sandali lamang! Nay! 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 Nay!
Sugatan ako. At may 3 araw na akong hindi kumakain o uminom na. May handa sa aking sasabihin. Magkakagalit ay nakakagalit. Ilibing mo ang bangkay namin ng iyong ina. At kung walang taong darating, ukayin mo ang ito. Ariin mo at gamitin mo sa iyong pag-aaral. Mamatay ako nang hindi ko man lang nasilayan ang hinihiling ng bukang liwayway ng aking inang bayan. Matapos ang malagim na kahinatnan ng bayan ng San Diego, nagsimulang pumasok sa kumbento si Maria Clara kaysa magpakasal kay Linares. Samantalang nanirahan naman si Padre Damaso sa Maynila. Tumanggap ng kautusan si Padre Damaso na inililipat siya sa malayong lalawigan. Kinabukasan ay natagpuan siyang patay. May nagsasabing sama ng loob o bangungot ang sanhi ng kanyang ikinamatay. Sa kabilang dako, si Padre Salvi, habang hinihintay niya ang pagiging obispo, ay nanungkulang pansamantala sa kumbento na Santa Clara, pinasukan ni Maria Clara. Kasunod nito ay umalis na rin siya sa San Diego at nanirahan sa Maynila. Ilang linggo naman bago naging ganap na mungha si Maria, si Kapitan Tiago ay dumanas ng sapin-saping paghihirap ng damdamin. Nangayayat ng husto, bukod dito, siya ay naging malungkutin at mapag-isip. Iniutos niya kay Tia Isabel na tipunin ang kanyang mga ari-arian dahil nais niyang mabuhay na mag-isa. Nang si Kapitan Tiago ay mapag-isa, siya ay naging taliwas sa kanyang anyo noong kasikatan. Mas pinili niya magsugal at malulong sa opyo at kanilimutan na rin niya ang mga santol-santo. Si Doña Victorina naman ay nagdagdag pa ng kulot sa kanyang peluka at si Don Tiburcio ay hindi na tinatawag pang doktor upang maggamot. Ang Alperes naman ay naging tenyente at may gradong komandante. Nagbalik na siya sa Espanya at iniwan ang may bahay na si Doña Consolacion na panay ang pag-iinom at paghit-hit ng tabako. Ang ibang tao sa San Diego ay nanatiling buhay, samantalang ang iba'y namatay sa sako ng pagsabog ng Vapor Lipa. Wala makapagsabi na naging kapalaran ni Maria Clara sa loob ng kumbento. Nakakataas. Ay sa kanila, bago ang amin. Pagbabago saan? Hindi pa tapos tanga. Magkita na lamang tayo! Sobrang laki ng pagkakaiba ng pamahala rito sa Pilipinas kaysa sa ilang galangan narito. Lumapit away na ako! Siya muna. Ako muna. Paano mas makakapangyari pa ang gusto na isang inaamat at ng isang ina? Ha? Anong ina? Action! Action! Malakas siguro ang bait sa ads. Action. Nay! 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 Ngayon yung mapapatunay ng kalagahan ng mga prele. Isang babae nung umpisan na ngayong gabi. At ganap na ikawalo ay sasalakayin na ang kwartel. Papasukan ng mga kumbento at papatay ng mga Kastila. Magisimula na ang isang malaking pag-alsa. Ngayon yung mapapatunay. 기억을 꺼내들어 있어준 시간 위에서 선명히 너는 떠올라